So, kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update na naman tayo. I know, hindi pa siya another, no? Kasi ibang usapin nata to. About naman to sa Sabah. Kasi, alam nyo na, may nabalitaan tayo ngayon na itong Malaysia nga ay parang nang-aaning na rin, ano? So, yan yung panonorin natin, men. So, ang bidyong ito ay from Kaalam PH. So, meron itong pamagat na Sabah ibabalik sa Pinas. UN Korte inutos na ibalik ng Malaysia ang Sabah. Grabe. Ganon kayaman yung Pilipinas, men. Kasi wala pinagnanakawan eh. So, yun, bago natin simulan, Kaalam PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag yun na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa na China. Again, ang title ng video ito, Sabah ibabalik sa Pinas. UN Korte inutos na ibalik ng Malaysia ang Sabah. So, again, Kaalam PH, Filipinoysi. So, yeah, like, comment, share, subscribe. Start. Ang panawagang ibalik ang Sabah sa Pilipinas ay hindi bago sa kasaysayan ng dalawang bansa. Parang Kailan, isang matinding desisyon mula sa korte ang nagtanggal sa kasalukuyang sitwasyon na naghahatid ng alab nandito pa si Tevez Ngayon wala na Magic. At pag-asa sa mga Pilipino. Makabuluhang hakbang na maaaring magdulot ng pagbabago sa hangganan at kasarinlan ng Pilipinas. Maibabalik na ba sa Pilipinas ang Sabah na sinasabing tunay na pagmamay-ari ng Sultan ng Sulu at totoo nga ba na pinarentahan lamang ito? At ngayon ay sinisingil na ang gobyerno ng Malaysia para rito? Ito ang ating aalamin. Noong Pebrero ng 20... Diba? Yung Sabah sa Pilipinas rin. Yung West Philippine Sea sa Pilipinas rin. Grabe, ganun talaga kaano yung Pilipinas. Inaagawan ng mga bansa 22, isang desisyon ang talagang pumabor sa Pilipinas dahil matapos ang matinding diskusyon sa tunay na nagmamay-ari sa Sabah, ay pinaburan ng gobyerno ang mga ebidensya na nagmula sa isang angkan ng Sultan sa Sulu na sila ang tunay na nagmamay-ari sa Sabah. Dahil dito pinagbabayad ang Malaysia ng danyos na mahigit $15 billion. Pero sa kabila ng desisyon, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabayad ang Malaysia at bakit hindi pa rin maibalik sa Pilipinas ang nasabing nasasakupan? Bago ang lahat, balikan muna natin ang kasaysayan ng Sabah. Ang Sabah... Wala din palang pinagkaiba to sa sa tawag dyan. China, mga Apple cups din. Na kilala bilang Sabah Land Below the Wind dahil sa kanyang lugar sa pagitan ng mga wind currents ay kasalukuyang pagmamay-ari ng Malaysia. Ito ay may mga hangganan sa Sarawak sa Timog Kanluran at North Kalimantan ng Indonesia sa Timog. Matatagpuan din ang Federal Territory ng Labuan sa kanlurang baybayin ng Sabah. Ang estado ay nagbabahagi ng mga hangganang pandagat sa Vietnam, sa Kanluran at Pilipinas, sa Hilaga at Silangan. Ang kabisera ng Sabah ay ang Kota Kinabalu na sentro ng ekonomiya at pamahalaan ng estado. Ang iba pang mahahalagang bayan sa Sabah ay ang Sandakan at Tawau. Noong 2020 census, naitala ang populasyon ng estado na 3,418,785. Ang Sabah ay may klimang tropiko na sagana sa rainforest at iba't ibang species ng hayop at halaman. Matatagpuan ang mga kabundukan, diba? Sagana din siya. At Crocker Range National Park sa kanlurang bahagi. Habang dumadaloy naman ang Ilog Kinabatangan, pangalawang pinakamahabang ilog sa Malaysia, sa Sabah. Ang pinakamataas na punto ng Sabah ay ang Bundok Kinabalu, na siyang pinakamataas na punto rin ng Malaysia. Sa totoo lang, ang Sabah ay may makulay na kasaysayan na nagsimula mula pa sa sinaunang panahon. Sa panahon ng World War II, naging saksi ang Sabah sa pagsakop ng mga Hapones sa loob ng 3 taon. Nagiging British Crown Colony ang Sabah noong 1946 at noong 31 Agosto 1963. Grabe, no? Luckily na lang. Hindi siya Parang mapapaisip ka ba kung maswerte nga ba tayo na hindi tayo naabutan ng WW1 at WW2 o mas maswerte tayo kung hindi rin. Anong tanong yun? Or hindi din kasi kung tayo maabutan tayo ngayon ng WW3, mas worse pa daw yun sa sa WW1 at WW2 na pinagsama Ay nako, good luck na lang talaga sa atin. Itinaguyod ang pamahalaan ng Sabah ng Britain. Pamahalaan ng Sabah ng Britain. Naging bahagi ng Federation of Malaysia ang Sabah, kasama ang Crown Colony of Sarawak, Colony of Singapore, na pinalayas noong 1965, at Federation of Malaya noong ito ay itinatag noong 16 Setyembre 1963. Ang pagiging kasapi ng Sabah sa Federation of Malaysia ay hindi naging madali, lalo na tinutulan ito ng kalapit na Indonesia. Ito ay humantong sa mga pagtutol at banta mula sa Indonesia at pati na rin mula sa Pilipinas
pati na ang Sultanate of Sulu na nagdulot ng tensyon at alitan sa rehiyon sa loob ng 3 taon. Ang mga Grabe, ang gulo din pala dati, ano? banta at alitang ito ay umabot hanggang sa kasalukuyang panahon, nagpapakita ng kahalagahan ng kasaysayan at politikal na dynamics ng Sabah sa rehiyon. Kumbaga, ang buong Borneo noon ay ang 3 bansa ngayon na Indonesia, Malaysia at Brunei. Noong 1700, isang makasaysayang pangyayari ang naganap dahil iniregalo ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu ang Sabah. Ito ay bilang pasasalamat sa ginawang pagtulong ng Sulu sa nangyayaring kaguluhan noon sa Brunei. Pero noong sumapit ang Grabe, no? 1878, Pinangregalo. pinaupahan ng Sultan ng Sulu na si Sultan Jamalul Alam ang Sabah sa British North Borneo Company. At para saan? Para sa isang salapi na nagkakahalaga ng 5,000 Mexican dollars kada taon. Ito ay Gagi. Pinarentahan lang. Tapos parang hindi na sinauli eh. Parang ano lang yan eh. Yung kayuran na hiniram ng kapitbahay mo tapos hindi na sinauli. Parang inaangkin na nila. Parang ganito lang din. Kaya delikado talaga yung pinapahiram mo yung mga gamit mo ano, or nagpapahiram ka. Kasi, alam naman natin na I think normal, likas na yan sa mga tao eh na, though hindi ko sinasabi na ganun lahat, but I think mostly na yung tao kapag nanghihiram sila, kung hindi mo siya kukulitin na isauli, hindi rin. 'Di ba? Wala ring mangyayari. Kung hindi mo siya paalalahanan na isauli mo yung hiniram mo, hindi rin isasauli. 'Di ba? Yung iba nga, imposible namang kahit na magkasalubong kayo, hindi mo maalala na, may hiniram pala ako sa kanya. Wala, parang patay Malaysia lang din na patay Malaysia. Sabi ko nito yun parang patay Malaysia. Patay Malaysia. Parang Malaysia lang din ano. Patay Malaysia. Well, siguro nga. Kaya siguro hindi na nila isinauli kasi patay Malaysia eh. laking halaga na noon. Pabor ito sa kumpanya dahil maraming likas na yaman ang Sabah at mayaman sa mineral na lupa. Sa paglipas ng panahon, tila pinagpasapasahan ng Sabah. Napunta ito sa Japan noong World War II, subalit Grabe. naibalik naman sa Britanya noong natapos ang digmaan. Nang pumasok ang 1900s, ipinagkatiwala ng Britanya ang Sabah sa Malaysia at ito na nga ngayon ang Sabah na ating kilala sa kasalukuyan. Malaki ang naiaambag ng Sabah sa ekonomiya ng Malaysia. In fact, sa kanila nagmumula ang 20% ng kabuang GDP ng bansang Malaysia. Grabe. Ang ekonomiya ng Sabah ay batay sa pangunahing sektor tulad ng agrikultura, kagubatan at petrolyo. Sa kasalukuyan, ang sektor ng serbisyo ay naglalaro ng mahalagang bahagi sa ekonomiya ng estado, lalo na sa larangan ng turismo at iba't ibang serbisyo. Dahil sa yaman ng biodiversity nito, kilala ang Sabah sa ecotourism na nag-aakit ng mga turista. Bagaman naapektuhan ng industriya ng turismo sa mga nakalipas na taon dahil sa mga insidente ng pag-atake at pagkidnap sa mga turista ng militanteng grupo mula sa katimugang Pilipinas, nananatili pa rin itong matatag sa pagtaas ng seguridad sa silangang Sabah at Sulu Sea. Ang sarap siguro kung yung Sabah at yung West Philippine Sea ay tayo na yung may control talaga. I think aasenso yung Pilipinas eh. So sana if ever na mangyari yun, wala din tayo mailuklok na mga corrupt na mga politiko kasi mababaliwala lang din eh. Ang sektor ng turismo ay nagbibigay ng 10% na kontribusyon sa Gross Domestic Product, GDP, ng estado at inaasahang tataas pa. Bago tayo magpatuloy kaalam, i-share ko lang itong natuklasan kong good news. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Malaking bahagi ng mga turista sa Sabah ay mula sa mga bansa tulad ng China, South Korea, Australia at Taiwan. Turismo ay may malaking bahagi sa ekonomiya ng estado dahil ito ang pangatlong pinakamalaking sektor ng kita. Noong 2018, umabot sa 3,879,413 ang bilang ng mga turistang bumisita sa Sabah na isang paglago ng 5.3% mula sa nakaraang taon. Noong 1950s, ang rubber at copra ang pangunahing pinagmumulan ng kita sa sektor ng agrikultura sa North Borneo. Ang Borneo, industriya ng Brunei? troso naman ay umusbong noong 1960s, bunsod ng mataas na pangangailangan ng hilaw na materyales mula sa iba't ibang industrial na bansa. Sa mga dekada sumunod, napalitan ito ng industriya ng petrolyo matapos ang pagtuklas ng langis sa kanlurang baybayin ng Sabah. Ang pag-unlad ng industriya ng kakao at langis ng palma ay naging mahalagang bahagi rin ng ekonomiya. Sa paglipas ng panahon, naging matindi ang tunggalian ng Pilipinas at Malaysia. Kung sino nga ba ang tunay Nako. Parang ano pala to? Parang China the second din pala to. Pengen ng isang sampal.
one sampal sa Malaysia. ay na may-ari ng Sabah. Sinasabi kasi ng Pilipinas na sa atin ang lugar na ito dahil ibinigay nga ito sa Sultan ng Sulu. Subalit ayon naman sa Malaysia, wala ng karapatan ng Pilipinas dahil ibinenta na ito sa British North Borneo noong 1878. Patungkol naman sa taunang bayad ng Malaysia sa Sultan Actually, parang ano talaga yun, men. Pero na lang siguro kung mayroong papel, no? Pero di din eh. Kasi yun, parang mas mahirap nga itong agawin or maibalik sa atin kasi sobrang sobrang tagal na eh. Tapos yun nga, parang pinagpasa-pasahan na siya. Grabe, no? ng Sulu, sinasabi nila na ito ay bayad at hindi renta o paupa. Gayunpaman talagang pinaninindigan ng Sulu ang kasunduan noon na paupa lamang ang kanilang ginawa. Noong panahon Okay, so admitted sila na sa Pilipinas nga yan dati. So parang ang ginawa na lang nila ngayon, makipagmatigasan. Tigas din, ni no? dating Pangulong Marcos Sr., nagsagawa siya ng Ayan. plano na pinamumunuan ng mga general at napakaraming sundalo na tinawag pa ng Operasyon Merdeka kung saan papasukin nila ang Sabah upang tuluyan itong maangkin. Subalit napornada ang plano na ito matapos maibulgar ni dating Senador Ninoy Aquino. Makailang beses na rin na pinasok ng mga tauhan ng Sultanate of Sulu ang Sabah. Subalit talaga matigas ang Malaysia at handa itong ipagtanggol para hindi ito mabawi ng Pilipinas. Subalit ayon sa Diba? May dilaw din pala kasi. Arbitration Court, tunay raw na nirerentahan lamang ng Malaysia ang Sabah kung pagbabasehan ng kontrata noong 1878. Kaya noong 2022, Tagal na, no? sa hatol ng International Court, ipinapabalik na ang Sabah sa Pilipinas at pinagbabayad pa nga ang Malaysia ng mahigit na $14.9 billion bilang danyos. Grabe. Sa makatuwid, naging sa atin na ang Malaysia. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Hindi ito naging madali dahil sa mahabang panahon na sakop ito ng Malaysia ay talagang ipaglalaban nila ito. Kaya nag-file Tama. sila ng counter-affidavit na nagsasabing may pinapanigan ang korte na pumabor sa reklamo ng Pilipinas. At napag-alaman na Ganun naman talaga eh. Yun yung problema sa ibang mga bansa amin. Kapag ka sila yung naagrabyado, wala, ini-invalidate nila yung yung decision ng korte. Isa na hindi na lang sila pumunta doon. 'Di ba? Or hindi na lang sila cooperate. For example, Malaysia, Pilipinas. Sana nung una pa lang hindi na sila nagpakita or wala na talaga. Hindi yung kapag ka natalo namin kayo, hindi, pinapanigan kasi kayo ng korte. Of course, papanigan kami kasi kami yung nasa tama eh. Same as China din, na ganun din yung nangyayari. Na ang kakapal, ang titigas na mukha na haharap doon, na sige, idaan natin sa international. Tapos, nung matalo, ayaw naman pumayag. Pero, kung hang na yan yung mga nanalo, wala, matigas pa yan sa bato. 'Di ba? Baka nga kapag sinubukan nating i-appeal yan, wala eh. Gagamit agad yan ng dahas. Sasabihin nila sa amin na to eh, napatunayan na sa amin to eh. Gaganon yan. Pero kapag sila yung natalo, ewan ko. Hindi na lang makatanggap eh. Grabe. walang jurisdiction, si Gonzalo Estampa ang nasa likod ng desisyon sa pinagtatalo ng Sabah. Pumabor ito sa Malaysia at kalaunan ay na-invalid ang claim ng Sulu. In the end, ang Sultanate of Sulu pa nga ang pinagbabayad ng danyos dahil sa mali-mali nitong reklamo sa International Court. Kinasuhan din si Estampa at nakulong ng 6 na buwan nitong kasalukuyang taon. Isinulat ng Malaysia na hindi tatanggapin ang paghaharap ng Pilipinas batay sa kanilang pagsusumite at ipinanukalang ang pinalawig na continental margin mula sa baseline ng estado ng Sabah ay dapat isaalang-alang. Sa kanilang Wag pagtanggi, na. malinaw na ipinapahayag ng Malaysia ang kanilang hawak sa soberanya sa estado ng Sabah ayon sa trace diplomatikong tala. Ang protesta ng Malaysia ay lumitaw pagkatapos ang courtesy call ng kanilang foreign minister kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palasyo ng Malacanang, kung saan nakipagpulong siya sa kanyang Nagulat ako sa Malacanang eh. Malacanang. katapat na si Enrique Manalo ng Pilipinas. Bagamat nagkaroon ng pag-uusap, ipinasya ng Paris Court of Appeal noong 2023 na walang jurisdiksyon ang tribunal sa kanilang arbitrayon na nagpawalang bisa sa award at sumusuporta sa argumento ng Malaysia laban sa claim ng Pilipinas. Ang dating Pangulo ng Pilipinas na aktibong sumusuporta sa angkin ng sultanato ay si Ferdinand Marcos Sr. Grabe Nagpang-abot pa rin talaga yung mag-ama eh. Kudos talaga sa kuan men.
mga Marcoses. Tapos ang kanyang pagpapatalsik noong 1986, hindi na formal na kinikilala ng gobyerno ng Maynila ang Sultan ng Sulu sa kanyang pagkaantolohiya tungkol sa patakarang likas yaman ng teritoryo ng Sabah. Sa pangwakas, ang usapin ng claim ng Pilipinas at Malaysia sa Sabah ay patuloy na nagbibigay ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga diplomasya, arbitrahe at iba pang hakbang na kanilang isinasagawa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa at respeto sa bawat isa. Sa kabila ng mga pagtutol at kontrobersya, mahalaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan at pagnenegosasyon sa pagtuklas ng maayos at makatarungan na resolusyon sa isyung ito. Ang kasaysayan at kultura ng bawat bansa ay mahalaga para sa kanilang mga mamamayan. Subalit ang pagkakaroon ng respeto sa karapatan at soberanya ng bawat bansa ay mahalaga rin para sa kapayapaan at kaayusan. So, yun, that's from Kaalam PH. So, supportahan nyo yan, Kaalam PH. Original video link in the description box below. Panoorin nyo, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, kita nyo naman yun, di ba? Grabe, dagdag din to sa sa sakit sa ulo tong bansang to, ano. So sana if ever talaga na magtagumpay tayo diyan sa China, ito yung isunod natin, men. Ang titigas din, ano. So, yun, good luck talaga sa Pilipinas, grabe. Tag life yung Pilipinas ngayon, magkabilaan yung kinakaharap, So, kita nyo naman yun, men, na yun nga, yung sa usaping Sabah, it's so sad lang din kasi bakit nahantong sa ganun? Biruin nyo from parentahan, wala na parang bigay na lang yung parang for lease or parang rent-to-own. Yung nagpaparent ka lang pero yung gusto ng katransaction mo rent-to-own, iba naman sira, Tapos siya tawag diyan, nalipat-lipat na kasi siya. So kaya mas lalo siyang nagulo, So sad lang din kasi yung mga Aquino din may kinalaman din. Grabe, grabe. Iba talaga nagagawa ng politika, men. Ewan ko, yung mga politiko naman sana dapat yung magpo-protect sa bansa natin or magpo-protect ng sa atin talaga, especially like that. Sabah, WPS, tapos wala yung mga politiko natin dito. As long as tawag dyan, babango yung pangalan ng kalaban nila, tututol sila Diba? Yun yung kinapangit. Same, lang din, men. Same pattern lang din na nung ginawa nung ni Ferdinand Marcos Sr. na eto nga, yung Sabah, tatryin niyang kunin or whatsoever. Itong Aquino, para lang hindi bumango yung pangalan ng Marcoses, wala, parang iniba niya. At the same time, ito namang nangyayari ngayon kay PBBM, para hindi bumango yung pangalan ng Marcoses na naman muli, patungkol dyan sa WPS, sinisiraan din. Pinapalabas na, ikaw kasi, ka kasi, ginaganon din, di ba? So, it's so sad kasi, wala Ewan ko kung ano yung mga goal sa buhay ng mga politikong to. So sad lang din kasi hindi para sa Pilipinas na yung ginagawa nila, I think for their sariling interest na lang din. So sad, so sad. So kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below and then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Kaalam PH, Filipinoises. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipinoises is out.